again, simplicity and foundation if you wanted to do something big. Napaka-importante niya. Okay? Kasi siya yung magiging foundation natin. And then, sa gantong negosyo, no? This is network marketing. Kung alam mo na, no? Dapat mayaman ka na. Kagaya na magtuturo sa atin. Pero kung hindi mo pa alam, dapat hindi tayo acne, no? So, ganito, um, kung kayo ay may mga iniisip, no? Kung paano maging successful sa ganitong negosyo, better, no? I-unlearn. I-unlearn nyo yung mga natutunan nyo sa past. Kasi ngayon, mas magandang pakinggan nyo ng maayos at intindihin at unawaing maigi, no? Kung ano yung mga sasabihin ng speaker. Kasi iba't ibang speaker, no? Kung napakinggan nyo na to, may iba't ibang bagsakan ang iba't ibang speaker. Okay? So ngayon, gusto ko lang mangyari sana, no? I-unlearn or empty cup natin, no? Ang ating mga sarili. At yung word na alam ko na yan. Kasi kung nilalabanan mo siya, no, sa isip mo, na alam ko na yung tinuturo ng speaker, paano pa kaya ikaw na mismo yung nagtuturo nito sa mga tao sa ibaba? Yan. Okay, kasi kung network marketing, sino ba dapat una mong papakinggan? Of course, kung sino yung mga nakagawa na. Pero kung nag-practice ka for doctoral, of course, makinig ka sa training ng doctors. But this is network marketing. So, kayo na ba tayo makikinig? Of course, doon sa nakagawa na. Ayan. So, actually, itong parang quotes lang naman to na napaka-paborito namin. Because, champions become champions because they learn how to master the basics. It's very important. Kasi siya nga yung foundation ng lahat. Alright, so ngayon, hindi lang naman ako ang speaker, no? Taga-intro lang po ako dito. Ngayon, napaka-importante sa akin na sana pakinggan nyo yung magsasalita. Okay? Bakit sobrang daming matututunan at napaka-importante, binibigyan tayo ng oras para maturuan pa tayo. Last year, no? Ang kinita nila, combined income is 4 million. So kung gusto mo kumita ng ganong kalaking pera din, no? Sa loob ng isang taon, better makinig ka sa gantong mentor. Masarap kasi binibigyan tayo ng oras. Yan. So ngayon, di ko na patatagalin, no? Ang magsasalita ngayon, ang founder ng Supreme. Okay? Of course, nakita mo na siguro siya, marami ng video na pinakita. At ang maganda niyan, willing siyang ibigay yung oras niya sa atin ngayon. Napaka-importante nito kasi bihira lang yung gantong mentor na magbibigay ng oras, ituro yung mga basics para may bakuna na tayo. Napaka-importante ng bakuna. Bakit? Ang bata kasi, of course, kailangan ng bakuna para hindi lapitan ng mga virus. Tama? Madaling ma-distract, madaling hiwalay kung ano yung mga attention niya. Dito, ituturo natin kung paano, no? O ituturo ni UpMic kung paano gawin ito ng tama. Ayan. So ito pinapakilala ko sa inyo, ang founder ng Supreme, ang pinakamamahal nating upline, si Mr. UpMic Yulo. All the hard work, all the sacrifices, all the sleepless nights, struggles, downfalls, it all pays off. Basta wag na wag ka lang susuko. A good system shortens the road to the goal. Ang sistema parang sasakyan. Mas magandang sasakyan, mas mabilis makakarating sa pupuntahan. When everything rises and falls on leadership, then the shortest distance to leadership is service. Because leadership is service, not position. People don't care how much you know until they know how much you care. Ayan, grabe, no? Ayan na. So ito na si Upline Mike Yulo. Ayun. Thank you very much, Brian Solis.
bigyan naman natin ng heart, no? Let's give Brian some love sa chat box. Thank you for the introduction, no? And at the same time, no, pakibigyan naman natin ng heart din yung ating tech, no? Yung palagi nating tech si Coach Carlo Chan, no? All the way from Baguio. Siya po yung nag-share ng videos, no? Nag-ooperate ng ating Zoom webinar ngayon. Okay? So, let's give them some love for helping out in this webinar right now. So, ngayon, no, bago po ako magsimula, mag-shout out muna ako. May mga nakikita ako dito, mga nakakatuwang tanawin, no? Yan, yung mga naka-open yung cam dyan. So, sila, sila Aplani, Abjoan, yan, mukhang magkakasama sila. Oh. Ayan, si Elma, si James. Wow, so they're all listening to this training together. Okay, good one. Okay, tapos I also see Sir X always in our webinars. Yan. Talagang magbubunga talaga ng maganda ito, no, sa future, lalo talagang sigurado nga aanihin nyo itong lagi ninyong pag-attend ng mga training. No, kumbaga ang tawag diyan tanim, no? So pag wala pong naitatanim, walang magbubunga. Okay? So antayin lang po natin ang paghinog ng lahat ng ating natututunan sa mga trainings habang ginagawa natin yung business. Magmamature siya. Yun po yung lagi kong sinasabi, magmamature siya. Okay? So always be present. That's good. Okay? So we also have other participants here, I believe. No, I want to shout out to my friend from Zamboanga, Denver John. Yeah, matagal na naka-follow sa akin yan. I think 2014, 2015 pa if I'm not mistaken. No? So, yes, tuloy-tuloy lang ang pag-attend. Sabi nga ni Coach Jake, naalala ko tong sinabi niya. Pag mayaman ka na putok na yung income mo, pwedeng hindi ka na umattend. Pero pag hindi ka pa mayaman, hindi ka pa successful sa ganitong klase ng business, attend pa ng attend. Attend lang ng attend, tuloy-tuloy lang. Okay? May tanong si Sir X. Coach Jake, oh. May tanong siya sa chat. Ikaw na sumagot. Okay. Layo. Alright. So, ayan. And we also have our OFW partner, Alvin, or AKA Ago Toriado. Saan ka ngang bansa, Alvin? Or Ago? Share mo naman para naman ma-inspire yung ating mga participants na iba kung nasaan ka nanonood. You're watching from... Kaya ba mag-type ni Sir Alvin? Baka nasa trabaho. From Saudi Arabia pa po yan. No? So, si Upline Brian na yung sumagot ng tanong. Baka busy sa work. No? Naka-plug in lang siya. Okay. So, yon. And we also have, I think, from Olonga po. Ayun, si Alvin. Oh, tinan mo, nasa work nga siya ngayon. No? All the way from Saudi Arabia, nakikinig sa atin ngayon. Galing, grabe ang commitment. Siya po yung may bagong benta ng elixir all the way from Saudi, no? Na dineliver ni Kuya Kyle. Galing. Okay? Sino pa ba yung nandito? Si Ryan Cruzado also, not a member yet, pero talagang dedicated na committed ng mag-attend at aralin yung negosyong papasukin niya. Bata pa ito. Ilang taon ka lang, Ryan? At saka taga saan ka nga? Ayan, so habang inaantay natin yung sagot ni Ryan, ayan, sumagot yung taga Olonga po. All the way from Olonga po, nakikinig sa atin ngayon si Gabi. Ayan, si Supreme Gabi Vasquez. Iyo, no? And also, of course, from Pampanga naman ito, kalayuan din po, taga Lubao, Pampanga. Si Apche Laksina nandito din. Arayat, Pampanga, si Adonis, di ba? Machong-macho yung pangalan. So ayan, no? So
Meron pa ba akong na-miss out? Ayun, from Lucena, mga Team Quezon, no? Not just Lucena, mga taga Quezon. Malapit sa kanila. Attend siya pag malapit sa kanila. Okay, ayan. So all the way from Baguio, Coach Carlo Chan and Chilet, magkasama sila. At ang ating Team Quezon, matatag na Team Quezon with Sir X, we have Upline Adel, Upline Mela Villalon, no? Sino pa ba? Of course, Coach Sheila is here. Yun. Hindi pa ako pamilyar kay Nico Soler. Kaninong member or invite si Nico Soler? Ha? Tapos, of course, from Pulilan, Bulacan. Upline Jake, no? Okay. Taga saan ba? Patingin nga. Okay. Sa akin, our new registered leader in Bicol, Nico Soler. Congratulations. Welcome here, Nico. All right. Sige. So, I have time to do some shout out kasi this is a short training. Okay? Sabi ko nga, back to basic tayo. Last week, we did the new distributors orientation. No? So, yun yung pinaka-original name niya. Alright? So, dito naman sa atin ngayon, ngayong araw na ito, ang gusto natin na i-discuss sa inyo, no? Ang gusto kong ituro sa inyo yung tinatawag na 5 fingers. Yan, no? Back to basic tayo. 5 fingers. Okay, so yun yung pinaka-tawag sa kanya. Now, I would like to call it 5 basic disciplines. Ito yung mga disiplina na araw-araw mong gagawin, no? We can also call it 5 daily disciplines. Kumbaga sa haba-haba ng training natin last week, kung meron kang tatandaan doon na 5 na gagawin mo araw-araw, ito yun. Yan. Tapos pag meron po kayong bagong member, bagong sali, huwag niyo pong aantayin yung kasunod na training day natin, no, na Thursday. Pwede niyo na po agad itong ituro. Kasi 5 lang naman ito. Kaya niyo na to. Ha? Para naman, yung mga bago niyong member, hindi ito gagawin na hindi na nanguhula at nangangapa. Diba? Mahirap yun kasi they might make big mistakes, no? Irreversible mistakes. Pwedeng masunog yung contacts nila kasi hindi nila alam paano i-approach, hindi nila alam paano imbitahin, or talagang wala silang gagawin out of lack of knowledge. Hindi nila alam kung paano. So, wala silang kikilusin. So, madidelay po yung mga plano natin. So, yun po ang kailangan matandaan natin itong 5, ituro agad pag merong bagong sali. Kaya po ito ng 30 minutes. Okay? Kayang-kaya po ito ng 30 minutes. So, kaya nga I'm taking the time, no, para talagang ipaliwanag sa inyo ito, i-intro sa inyo ng maayos, at the same time, no, some shout out sa ating mga participants. Okay? Para naman sa mga non-members natin, hindi pa po official member ng Supreme at ng GFAPS, ito ay advanced na pong matututunan ninyo para naman mas ma-appreciate ninyo na, okay, ganun lang pala kasimple. And also, you would be more confident, no, in joining our group, no, our business group, kasi alam mong may turo, hindi yung pasasalihin ka lang tapos wala nang, pababayaan ka na. Pamilyar? No? Marami pong ganon. No? So, pinasali lang ako tapos iniwan na ako. Pinasali lang ako tapos wala na. Hindi na ako ni niho, hindi na ako kinamusta. No? So, ang totoo pong paraan para lumago sa ganitong klase ng business is you encourage them to always attend training. Hindi man ikaw yung marunong magbagsak ng training, nandoon yung nasasamahan mo sila sa training para natututo sila. Hindi sila ligaw, hindi sila nangangapa. Maliwanag po ba yon? Kung maliwanag, type yes. No, bago ako magsimula, officially start the training, no? If klaro po sa inyo, type yes. All right, good job. Okay. And now, let me officially start the training. Okay. Oh, ang ganda ng slides, no? Ayan naman po ay Tatak Angela Yulo.
Okay, paki-close yung pinto, anak. Ayan, thank you. All right, so back to basics tayo, no? This is the 5 basic disciplines, more commonly known as, or also known as the 5 fingers. Yan. So 5 lang po, madaling tandaan, madaling ituro. Okay? So simulan natin. Ang kailangan natin masagot, umpisa, bago po natin i-discuss yung 5, kasi yung 5, how na po yun. Kailangan maturuan muna natin yung ating mga members kung bakit. Bago po yung paano, kailangan malinaw kung bakit. Yan. Kasi marami papasok sa ganitong business kasi gustong umasenso, gustong kumita ng mas malaki, gustong yumaman. Right? So ang gusto ka agad, straight paano? Paano yayaman? Paano kikita ng mas malaki? Pero ang mas importanteng sagot na kailangan matanong is bakit? Kasi when the why is clear, the how is easy. Tandaan natin ha, take note nyo po yon. When the why is clear, the how is easy. All right? So first question, or for the first why that we need to answer is why network marketing? Bakit nga ba ganitong klase ng business model ang kailangan kong gawin? Pwede naman akong mag-traditional business. Pwede naman po talaga. Yun nga lang, no? Sa traditional business, kung gusto mo pong kumita ng malaki, kailangan mong mamuhunan ng malaki. That is something I don't have many years ago, kaya hindi ko magawa yon. Ngayon, kung ang puhunan mo ay maliit lang, barya, asahan mo na ang income mo ay barya. So the good news with this business model, no, the network marketing industry offers a really good business model kung saan kahit maliit lang po yung puhunan, malaki yung pwede mong kitain. Maganda o magandang maganda? Good or very good? No? So bahala na po kayong mag-participate sa chat box, no, para kayo po ay may ginagawa, hindi lang basta nakikinig, no? Is it good or very good? No? So, yun ang kagandahan sa kanya. Plus, meron po itong tinatawag na leverage system. No? Only through businesses can you have Don Julio Boy. Sino po? hindi ako pamilya. Okay. Mamaya, i-sample mo yan, Denver. Mamaya, pagkatapos ng training natin. Pag mag-unmute kayo, tandaan mo yan. Okay, so ano maganda sa network marketing ulit, no? Kasi why do I need to clarify this? Kasi for many people, especially those who do not really know and understand the business model, parang tingin nila network marketing, hindi ba yan pyramiding? Hindi ba yan scam? Di ba? Hindi ba yan yung recruit? Hindi ba yan yung, alam mo yon, marami silang opinion about it na walang basis or nanggaling lang sa sabi-sabi lang din. Okay? Ako po, 20 years ko na itong ginagawa. I believe I would not be doing it for 20 years and I've fallen in love with this industry dahil talagang napakaganda ng konsepto niya. Okay? Of course, hindi siya napopromote sa media kasi sa media, ang ginagamit nila is artista, billboard, television, radyo. Yun ang binabayaran ng mga negosyo para i-market sila. Dito sa atin, ang binabayaran para i-market ang isang product, tayo. Tayo ang artista dito. O di ba masaya? Doon pa lang, masaya na eh. No? Ngayon, nakakatuwa pa is the leverage system. Ano po ba yung leverage? Identify natin para mas maintindihan. Ibig sabihin po ng leverage is multiplying your time through others. Yung maparami mo yung sarili mo sa pamamagitan ng isang sistema. Bakit po importante yun? Kasi yun po ang sikreto ng mayayaman. Hindi porket nagnenegosyo ka, pwede ka nang yumaman. Kasi pag nagnegosyo ka, pero ikaw mag-isa, hindi ka dumadami, hindi ka rin po yayaman. Okay, magiging straight to the point po ako no? Kasi yung iba pag sinabing yaman, hindi nila, no? Medyo may laban sa puso. Hindi, gusto ko lang naman kumita ng extra. Huwag ko kayong mag-alala. Hindi lang po extra income ang kayang ibigay sa inyo ng opportunity na to. Kaya kayo nitong payamanin talaga literal. Okay? So, gaano kayaman? No? We have coaches and mentors here already earning 20 million in 1 year. Last year po ang kinita, 20 million. Grabe.
Kakabili lang po no ng property the other day. Nakita ko pinost nila 12 million pesos worth. O, di ba? Kasi isang taon kumita ng 20 million. Eh, hindi naman sila isang taon pa lang dito, no? 4 years na sila dito. So, kung income at income ang pag-uusapan, malaking-malaki na po yung kinita. Baka nasa 50 million na rin. Alright? In 4 years. So, yun po yung kagandahan. Paano kikita ng ganong kalaki? Sir Mike, leverage system. Naparami nila yung sarili nila. Kumbaga sa traditional business, pagka mas marami kang empleyado, mas marami kang ahente, mas marami yung pwedeng magawa at mas marami yung pwedeng mabenta, so mas malaki yung pwede mong kitain. Ganun lang po kasimple. Kung pasisimplihin po natin yung sinasabing leverage. Kasi kung mag-isa ka, nagkasakit ka, wala na. For example, no, bigyan ko kayo ng example. Dati po akong dicer ng Magic Sim. Naalala ko lang, sobrang nagulat ako nung na-discover ko na yung pinaka-may-ari po ng Wow Magic Sim ay hindi po marunong kumanta. Sabi ko, grabe. No? Yung negosyo niya, yung produkto niya, pang karaoke. Imagine niyo yun, ha? Yung negosyo niya, pang karaoke. Pero siya mismo, hindi siya marunong kumanta. So talagang nakakagulat. Ngayon, ako, bilang promodizer ng produkto niya, pag ako'y nakabenta, may kita ako. Pag ako nagkasakit, at pag ako walang benta, wala akong kita. No work, no pay. Ang nakakatuwa, isa lang ako sa marami niyang promodizer. So kung 100 yung promodizer niya, halimbawa, for the sake of computation, 100 yung promodizer niya, ako yung isa sa mga promodizer niya, I'm one of the 100, nagkasakit ako. Ako na nagkasakit, wala po kong kita. Pero dahil may 99 na nagbebenta, meron pa rin income yung may-ari ng produkto. Kahit na hindi nagbebenta yung may-ari, kahit na hindi marunong mag-demo yung may-ari dahil hindi naman siya marunong kumanta. Naintindihan? Yun po yung power of leverage. Now, paano ma-apply dito sa negosyo natin? Okay? May makabago nang ang tawag sa mga members, no? Ang tawag is affiliate. Okay? A more accepted term. Okay? So, halimbawa nag-TikTok affiliate ka. Pag nag-TikTok affiliate ka, wala ka mang ilalabas na puhunan, pero ganun din po ang setup. Pag may benta ka, may kita ka. Pag wala kang benta, wala kang kita. Sino lang ang yayaman sa TikTok affiliate? Yung may produkto. Yun. Kasi kung ako yung may produkto, kumuha ako ng maraming affiliate, wala man silang ilalabas na puhunan, pero hindi sila yayaman. Kasi magbebenta lang talaga sila. Ako, na may-ari ng produkto, kahit di ako magbenta, yayaman ako kasi marami akong affiliate. Ang tawag doon ay leverage. Bakit mas gusto ko po yung sistema ng network marketing? Kasi kahit na ikaw ay affiliate member, pag ikaw nakakuha ka din ng downlines and affiliate member, sa ilalim mo naman, eh di ba yayaman ka din kasi magkaka-leverage ka din. No? So imagine makabuo ka ng team ng 100 sa ilalim mo. No, nagbebenta din ng produkto natin. Kikita ka ng mas malaki. Hanggang sa nagawa mong maging 1,000 yung active members and affiliates mo sa ilalim, ay kikita ka lalo ng mas malaki. Yun po yung leverage system. Now, ano pa? People helping people business po ito. Kaya love na love ko po itong business na to, yung ganitong industry, yung ganitong business model. Kasi hindi ka yayaman kung wala kang tinutulungang yumaman sa ilalim mo. Yan. Yun yung nakakatuwa dito. No? Sabi ko nga, yun yung kaibahan niya sa pagiging normal TikTok affiliate lang. Kailangan mo lang kumuha ng maraming affiliate na magbebenta para sa'yo. Natulungan mo silang kumita, hindi yumaman. Dito sa ating business, you want to really become successful, kailangan may
tulungan kang maging successful din sa ilalim mo. Okay? Parang ako po, kaya po ako kumita ng maganda. Kasi marami po akong tinulungan sa ilalim kong kumita din ng maganda. So it's a people helping business. People helping people business. I really love what Zig Ziglar said, na talagang angkop na angkop sa ating business model. Sabi ni Zig Ziglar, help enough number of people get what they want and you will get anything you want in life. Grabe, no? In Tagalog, pag nakatulong ka raw sa sapat na dami ng tao na makuha yung gusto nila, kaya mong makuha kahit anong gustuhin mo sa buhay mo. Sarap. Ano ulit ang formula? Help enough number of people get what they want. So same na same po sa business natin. Pag marami kang natulungan, maging successful, kumita ng malaki, under you, asahan mo, napaka-successful mo in the future. Okay? Next is self-development. Isa ito sa mga pinakamalaking benefit ng business na ito. Yung inakala ko pera lang ang kayang ibigay. Magandang gabi po, no? Kay Ma'am Nita. Okay? Yung inakala ko dati na akala ko kikita lang eh. Yun lang yung promise ng industry, ng opportunity. Kikita ng malaki, yayaman, pero in order for that to happen pala, ikaw muna ang pagyayamanin. O di ba? Ikaw muna yung mag-i-improve. Ikaw muna yung magbabago. Ikaw muna yung magiging mas mabuting tao, magiging mas skillful, magiging mas disiplinado, magiging mas matapang. Yun muna yung nagiging transformation mo or improvement sa sarili mo. Kaya ka pala din mas makakatulong sa ibang tao, kaya ka din pala magiging successful. Kasi bago nagbago ang buhay mo, nagbago ka muna. Yun ang sabi ko, grabe. More than money po yun. For me, it's more than money. Kasi ang pera po pwedeng maubos, magastos, pwedeng nakawin. Pero yung matututunan mo at yung magiging improvement mo sa sarili mo, walang pwedeng magnakaw. Nobody can take that away from you. Okay? So sana po natulungan ko kayong ma-appreciate yung negosyo na to, yung ganitong business model as much as I appreciate it. Alright? Okay, nakatulong po ba? Nakatulong? Yes or yes? Yung aking mga shinare. So that you would appreciate this business more. No? At maging malinaw po yung sagot na bakit nga ba network marketing? Pwede naman mag-e-commerce lang ako. Pwede naman magtindahan lang ako. Pwede naman kung ano-anong negosyo lang ang gawin ko. Bakit ito? Di ba? Okay. So thank you. Thank you po sa mga feedback and comments and replies. I really appreciate it. Now, next. Yun. Ito naman yung napaka-importanting sagutin ng why. Sige, ang ganda pala talaga ng network marketing, Sir Mike. Abay, bakit GFox? Pwede naman si Jay ganito or si Backrow. No? Pwede naman si ang dami-dami, no? Why GFox? Okay. So nag-research po tayo, syempre para sagutin yung tanong na to, no? We did our research and of course, we've met the people here and of course, we've tried the products and services. Kaya kayang-kaya natin pong sagutin to ng solid. So why GFox International? First answer we can give you is it has the most efficient dropshipping system. Meron pong gumawa ng vlog. Third party po ito, hindi po member ng GFox at ng kung anumang network marketing company. Gusto niya lang gumawa ng content kung sino bang pinakamaganda ang dropshipping system. So ang ginawa niya, umorder siya sa iba-ibang company. Guess what? Kung kanino ang pinakamabilis dumating ang order sa kanya. Di GFox. Di ba? So we have the most efficient, no? Mabilis, safe na dropshipping system. Okay? So ano po ba ang dropshipping system? Yung ibang company, need dropshipping, wala sila. So hindi sila kasama dun sa ni-review ng vlogger. So ano po ba ang dropshipping system? Dropshipping system po is, pag may umorder sa'yo,
ng produkto ng kumpanya, may umorder sa'yo, ang gagawin mo lang is i-input mo lang sa dashboard mo, no, sa system, sa website ng company, yung order ng tao, yung company na ang magpapadala, yung company na ang maniningil, pag nasingil na nila, papasok ngayon sa dashboard or sa account mo, sa company, yung tutubuin mo. O di ba? Wala kang nilabas na paikot na puhunan para sa product, para sa binibenta mo. Literal, ikaw po yung middleman, kaya po siya dropshipping system. Hindi ka nag-deliver, hindi ka nag-pack, hindi ka yung pumunta ng opisina para bumili ng product para ipadala sa customer. Wala ka nang ganun. Na? Kinuha mo lang talaga yung order, finorward mo sa company, company nag-deliver, siya yung magpo-fulfill ng order, tapos ipapadala sa iyo yung income mo, ipapasok sa dashboard. Maganda, maganda, maganda! Maganda po ba? Sagutin na lang po ng yes para mas mabilis po ang pag-comment ninyo sa chat box. Alright. Yun po yung ibig sabihin ng dropshipping. Tapos, naka-ready po yung inyong dashboard for e-commerce and dropshipping. Tapos, premium po yung products. Well, of course, we have dropshipping products, the spirulina, the soap, the Ganoderma, the coffee, the milk tea. Meron tayong dropshipping products. Pero nakakatuwa po sa GFox, no? Is we have yung tinatawag na premium products. Now, let me talk about this ng maikli lang, no? Premium products. Bakit magandang magbenta ng premium products? Kasi pag nagbenta ka ng premium products, premium din yung payout na makukuha mo. Okay? Ibig sabihin, malaki ang kita kung pasisimplihin natin. Okay? Gumawa po ko ng vlog tungkol dito, no? Kung gumawa kong content tungkol dito. Sabi ko, kung gusto mong kumita ng 1 million pesos, at ang kinikita mo lang sa kada benta mo ay 100 pesos, kailangan mo makabenta ng 10,000 times to earn 1 million. Gaano karami yun at gaano kahirap yun, no? Yung pagod, yung pag-asikaso na makabenta ng 10,000 beses para kumita ng 1 million. Pero, kung ang kita mo sa isang benta ay 1,000 pesos, then you only need to sell 1,000 times. Kailangan mo lang makabenta ng 1,000 times para kumita ng 1 million. O di ba, ang bilis? From 10,000, naging 1,000 na lang. Boom. Okay. What if ang kita mo sa isang sale ay 10,000 pesos? O di ba? You only need to close and sell 100 times. 100 lang ang mabenta mo. No? Meron ka ng 1 million pesos. Mabilis. Sobrang bilis at sobrang laki kagad ng kita. No? So kapag tumutok ka in selling premium products. Naintindihan natin? Alright. Yes or yes? Naintindihan? No? Okay, very good. Now, next is perfect timing. Wow, perfect timing. Alam nyo ba sa negosyo, napaka-importante ng timing. May nagsabi nga nito, I think it's Rolex. No, the owner of the founder of Rolex. Sabi niya, hindi pala siya ang nagsabi nito, iba. Sa marketing pala si Rolex. Pagdating sa timing, in business, timing is not everything. Timing is the only thing. And I somehow understand that ng mas malalim, no? Kasi bigyan ko kayo ng halimbawa, no? Traditional business. Okay? Naalala niyo po ba nung nagsimulang ibenta ang tubig? Can you still remember? Inabot niyo pa ba yon? No? Yung mga yeah. Okay. Clear ba yung audio ko? Meron na ulit? Alright. Mas clear? Okay.
So, can you still remember nag-umpisa pong ibenta ang tubig? Yan, no? So, nung unang panahon, somebody had this crazy idea to sell water. Something that's free. Something na libre for the longest time. Inabot ko pa yun eh. Yung tubig, inom ka lang sa ano, kuha ka lang sa gripo, pwede na. And then all of a sudden, nagbago ang lahat. No? Biglang binibenta na yung tubig. Hala. Tapos grabe na yung mga propaganda ng pananakot. Na yung tubig madumi, yung tubig may ganito, yung tubig may ganon. Hindi na po safe. Kailangan filtered water na. So nagsimula na yung water refilling stations. Sino po nakakaalala? Yan. Ako lang ba matanda dito? Hindi naman na. Sino po nakakaalala nun, ha? Grabe, no? So, hanggang sa sobrang pumutok siya. Yung umpisa, sobrang hirap kasi ang daming oposisyon. Di ba? Ang daming oposisyon, daming kumukontra, ang daming negative dun sa idea na, ha? Libre yan eh, ba't mo ibebenta? Hindi work out yan, pangit yan. Hindi magandang idea yan, hindi magandang negosyo yan. How can you sell something that's free? So, ang daming kumukontra. So, malamang sa malamang, grabe yung hirap ng mga nag-umpisa to sell the idea. And then, boom. History. The rest is history. Yun na. Puro water refilling station na po tayo ngayon. Lagi na po. Hindi na po tayo umiinom sa gripo. No? Puro water refilling station na po ang in-order natin ng tubig. Okay? And then, fast forward to present. Ano na ang nangyayari ngayon? Pag nagtayo ka ba ng water refilling station ngayon, yayaman ka pa? Sige nga po, pakisagot. Hindi na. Na? No, not anymore. So malamang yung mga pioneering noon, nung idea, okay, yumaman. Pero yung mga ngayon palang magtatayo, wala ka na po sa timing. So, sana po maintindihan niyo yung tinatawag na perfect timing. Parang baka lang yan. Pag masyadong bata yung baka, wala ka pang magagatas. Pag masyado lang matanda yung baka, baka dugo na yung lumabas. So, may tamang edad po yung baka, no? Kasagsagan niya. Right? Na sobrang dami niyang gatas. The question is right now, I wanna encourage you, no? Supreme. Ngayon po yung perfect timing. No, hindi po natin may iwasan, tatanda po yung baka. In the next 10 years, hindi natin alam. May mapipiga ka pa bang gatas? Ngayon na maraming gatas, si G-Fox, pumiga ka ng araw-araw, todo mo na. Todo mo na. No? I have a friend, Yusana siya. Yusana. And since nagsimula si Yusana dito sa Pilipinas hanggang ngayon, Yusana siya. And nakachat ko siya recently. Sobrang nabaliw ako. You know why? Sabi niya, bro, kakabalik ko lang kasi kaya nangangamusta na ako sa mga kakilala. Bakit? Saan ka galing? Sabi ko. Sabi niya, nag-sabbatical leave ako for 3 years para mag-focus sa baby, sa family. Sabbatical leave? Ibig sabihin, hindi siya nag-work for 3 years. Kasi yung income niya tuloy-tuloy, 7 digits a month. 3 years, nagpahinga. Hanip, sabi ko. Kumbaga, na-build niya yung network niya. Tapos yung network niya of users, gumagamit na lang po ng product. Hindi na po nag-re-recruit ng bagong members.
No? He's earning 7 digits a month. Sarap, ano? No? Ang laki ng bahay, mansion, ganda ng mga sasakyan. Tapos kayang hindi magtrabaho for 3 years. Wow. Di ba? So, ibig sabihin, naka-perfect timing siya nung panahon na yun. Na kahit ngayon, wala na pong nagbebenta ng produkto. Users na lang, gumamit buwan-buwan. Pag naubos yung product, gagamit ulit. Buhay na. Sino po gusto ganon? After 10 years. Ganon. Sino gusto? Ako gusto ko yun. No? So, kailan yung time na dapat tumatrabaho ka ng todo para i-build yung network na yun? Kasi kung palilipasin mo tong window of opportunity na meron tayo ngayon, palilipasin mo, mag-iimo-imo ka, nagdadala-dalawang isip ka, nagtatamad-tamad ka, talagang kung ngayon mo gagawin yon, tumatanda yung company, parami ng parami yung user na ibang nakabenta, hindi ikaw. Parami ng parami yung members na ibang nakarecruit, hindi ikaw. Habang hinahayaan mo yung panahon na lumipas, no, yung perfect window of opportunity, perfect timing. Pag yan po ay lumipas, dumami ng dumami members and users ni GFAX. Tsaka ka palang, sige na nga, hataw na nga ako, wala na. Naintindihan po natin, ha? Okay? Baka sa ibang bansa ka na pumunta so that you can still maximize the opportunity. So sana, na-encourage ko kayo. And then last, very generous marketing plan. Nabanggit ko na ho kanina. No, meron na po tayo ditong mga top leaders earning 18 to 20 million. Not just 1, 2. We have like 3, no? Earning that much in a year. Ako po, 1 year pa lang, 4 million pesos. Very generous yung marketing plan. Yung nasa ilalim ko po, bata pa, first timer sa ganitong klase ng business. Ayun, pumapasok na po ng top 20, earning 6 digits consistently every month na. Very generous marketing plan. Okay? All right. And of course, I want to answer this question. I want to proudly answer this question for you. Why Supreme? Bakit nga ba Supreme? Okay, magandang GFAX. Napaliwanag niyo po ng mabuti, Sir Mike. Pero bakit ako sa team niyo sasali? Well, let me just give you this for confidence. Kasi I have more than 18 years, no? 20 years na po actually. Papa-edit ko na nga ito eh. 20 years of experience, not just experience, but success in the industry. Plus, I am with seasoned coaches and mentors, no, na merong 5+ years of experience in this business. Mga subok na po at talagang mahuhusay ng mga coaches and mentors and uplines dito sa team natin. We have a proven and effective marketing strategy, kaya po tayo mabilis. Yan, nagugulat po yung ibang team sa GFAX. Bakit ang bilis nila? Kasi meron tayong napaka-effective na marketing strategy which will be taught in a different meeting or training. Okay? And then we have the Supreme Training and Development Program. Ito nga po yun, isa ito, no? From basic to advanced, meron tayo. From online to face-to-face to experiential, meron tayo. I wanna mention this. No, noong January, we had our first ever leadership camp. No, shout out naman sa mga batch 1 dyan, mag-ingay. Yon, no? Type 1 sa mga batch 1 na nandito sa training ngayon. Type 1. Ayun. Okay? So yun po yung dahilan bakit magandang mapabilang ka sa Supreme Entrepreneurs Club. Alright. Now, ito na po yung 5 discipline na kailangan po natin. 5. Okay? The 5 disciplines that we need. Ito po yung sabi kong i-discuss mo kaagad sa bago mong member. Kahit yung naunang part po na diniscuss ko, hindi mo muna ma-discuss. Importante ma-discuss mo tong 5 na to.
Okay? So ito, sabi ko nga, mga 30 minutes lang to pag kinumpleto mo yung 5. Unang disiplina na kailangan meron ka, no? It's an attitude called GLLA. Ano po ang ibig sabihin ng GLLA? GLLA means good learning and listening attitude. Yun. So willing ka pong makinig, no? It's an attitude of humility. Naku, kahit na ano po ang iyong accomplishment sa buhay, katayuan sa buhay, willing ka pa ring matuto at makinig. Sino po dito ang merong ganon? I believe lahat po ng umattend dito merong ganon. At lahat po ng patuloy na a-attend, every time meron tayong ganito, ay merong attitude na yan. GLLA. Good learning and listening attitude. Yung iba kasi sobrang mataas na ang tingin sa sarili. Ibig sabihin, hindi na po humility yon. Ang tawag na po doon ay pride, ang tawag na po doon ay ego. No? Ang kabaliktaran po kasi ng GLLA, yung tinatawag na acne, AKNY. Hindi po yung pimple sa mukha, acne or AKNY. Acronym po siya ng alam ko na yan. Alam ko na yan. Hindi na ako attend dyan. Alam ko na yan. No? So yun ang sinasabi mo sa sarili mo kaya hindi ka ma-attend ng training or sa next training hindi ka na-attend kasi okay yun ulit ang i-discuss ni Coach Mike or ni Sir Mike. Alam ko na yan. Hindi ka na-attend. Ayun, walang pay-in kasi acne yan. No? So hanggat di mo kayang ituro sa iba, hindi mo pa alam. Hanggat di mo pa ginagawa, hindi mo pa alam. So the first is you need to be able to do it first. No, nagagawa mo na yung tinuro. Then masasabi natin na okay, alam mo na nga, then kaya mo na din siyang ituro kasi malinaw sa iyo kung paano kasi nagagawa mo kaya na ituturo mo siya. So doon lang natin masasabing alam mo na. Pero hanggat di mo ginagawa, ibig sabihin wala kang resulta kasi hindi mo nagagawa. Pangalawa, hindi mo maituro ng maayos with credibility and conviction, then hindi mo pa alam. Okay? So have this attitude mga kapatid, no? Magkaroon po ng GLLA. Good learning and listening attitude. Congratulations sa mga nasa meeting na to ngayon, mga participants natin. No? Bigyan niyo po ng pag-ibig ang inyong mga sarili, no? Give yourself some love. Sa chat box natin, mag-heart naman kayo dyan. Okay? For being here. Yan, love yourself. Ika nga. Appreciate yourself for being here, for having a good learning and listening attitude. Congrats. Very good. Okay. Next, pag meron ka pong good learning and listening attitude, lagi ka pong uma-attend ng business presentations. Ang tawag po namin doon ay Supreme Premium Presentation. So every Wednesday po ito. Okay? So pag lagi ka pong uma-attend, ibig sabihin meron ka pong magandang attitude or good learning and listening attitude. Okay, gusto mo talagang matuto, no? And then kapag meron ka pong ganyang attitude, lagi ka ding uma-attend ng mga trainings. No, ito po, kaya nga nandito kayo ngayon. So you always attend basic trainings. Tapos, kapag may event, uma-attend ka po lagi pag may event. Okay? Kasi yan ang pinakamalaking pinakamalakas na pang-recharge. Sino po dito minsan-minsan ay napanghihinaan? Tao lang tayo, okay lang yan. Ako, no, dumadaan din po sa akin yan. Si Sir Mike, oo naman. No, ako po ay napanghihinaan. Sino ang katulad ko? May mga times na napanghihinaan. Umamin, okay lang yan, walang problema. Yan, si Ate Leslie, ayun. Sino sa inyo ang nadi-discourage from time to time? Sige, chat. Yan, okay. Sino sa inyo ang minsan nagdududa na? Okay pa ba to? Parang tama ba yung decision ko? Yan. Sige, okay lang yan. Umamin. Walang problema. Kasi ako man po mismo ay dumaan po sa stage na yan. Alam niyo po anong pinakamalaking nagiging tulong sa akin? Lagi akong na jump start ulit, no? Lagi akong nasisindihan ulit, lagi akong ginaganahan ulit is when I attend events. Napakalaking pang-recharge. Yan, no?
Parang nung huling event natin, yung Emerge, nung January 25, I believe, or 27, last month. Sino po ang na-recharge ng matinding-matindi dahil umattend po ng event? O, di ba? Kasi normal lang po eh. Di ba? Ang cellphone nalulubat at tayo nalulubat din. So, no one will take it against you pag nalobat ka, napanghinaan ka, na-discourage ka. Walang mag-ano sa'yo, walang kukutya sa'yo. No? Hindi po bawal. Ang bawal po or ang hindi okay is dahil doon huminto ka na. Okay? Ulitin ko yung sinabi at paulit-ulit na sinasabi natin at sinasabi yun ang pinaka-paboritong quote ni Coach Jake, no? Ano 'yon? Ano nga ulit 'yon? Sige, paki-type nga. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Napanghihinaan, tuloy-tuloy lang. No? Na-discourage, tuloy-tuloy lang. Nalobat, tuloy-tuloy lang. Nagdududa ka na, tuloy-tuloy lang. Tuloy lang. Kahit malayo, tuloy-tuloy lang. No? Kahit maraming challenges, obstacles, kahit maraming kontrabida sa buhay mo, tuloy-tuloy lang. Okay? Kaya nga, malaking tulong yung pag-attend ng events para nare-recharge. Mas may lakas tayo ulit tumuloy. Naintindihan po? Yan. Tapos, magkaroon po ng mentor. Yun, no? Kapag meron ka pong mentor, talagang mas bukod sa event, meron kang nagre-recharge sa'yo na, uy, kaya mo yan. Kaya mo yan. So, iba yung big event, iba yung personal, no? Kaya mo yan. Mentor, yan, medyo coach or sir or ma'am, medyo lobat lang, no? Medyo may pinagdaanan, no? Okay lang yan, normal yan. Ako din, yan. So, may makaka-relate sa'yo. So, always have a mentor. Sabi nga, gusto mo makarating ng mabilis sa gusto mong puntahan, magtanong ka sa nakapunta na doon. Okay? So, pagka nakikinig ka, nagkukonsulta ka lagi sa mentor mo, sa coach mo, then meron ka pong good learning and listening attitude. And always be positive. Malinaw? Yan. Marami po ba natutunan? Yes or yes? Okay? So, have a yes coach and yes mentor attitude. No? Yes to our supreme system. Gusto mong bumilis ang success mo dito? Fast track? No? Yes to supreme system. Pwede namang mag-no ka sa supreme system, pero hindi kasing bilis ng mga nag-yes sa supreme system. Yes, whenever we are asked to attend trainings. Yes, kapag sinabi na mag-daily grind or magtrabaho tayo. No? Yes, whenever we are asked to attend events. Wala naman pong hihingin sa inyo yung mentor and coaches ninyo na hindi makakatulong sa paglago ng negosyo ninyo. Lahat po yan, supreme system, attend ng training, humataw, umattend ng event. Lahat po yan para sa paglago ng negosyo ninyo. Wala pong ibang rason. No? And we can be biased with all our intention. Di ba? Pwede mong isipin, gusto mo lang gawin namin yan, no? Kasi para kumita ka. Ay hindi ko po ikukubli. Of course, gusto ko pong kumita. Para mangyari po yun, kailangan po kayong kumita. Kailangan po kayong matuto. Kailangan po kayong maging successful para maging successful din ako. Okay? And then, of course, always listen and follow your coach and mentor. Yan. So, I cannot stress that enough. Right? Next, second finger na tayo. Finger number 2 or second discipline is prospecting. Huwag pong tumigil mag-prospecting. Nandyan po yung benta, nandyan po yung sales, dyan manggagaling. Dyan po manggagaling yung bagong member. So, hindi pwedeng hindi ka nagpo-prospecting. So, kailangan mo siyang matutunan. Now, first thing you need to do is to list down at least 100 names. Huwag nyo pong i-judge yung mga kakilala ninyo. Isulat nyo muna po lahat. Huwag po kayo ang mag-decide para sa kanila.
Sa isip nyo pa lang, ay, healthy naman 'to, hindi ko nasasama sa listahan ko. Ay, ito si kumpare, ay, mayaman na 'to si kumpare, hindi niya na rin 'to type, mga gano'n. Ay, ito si kumare, wala, naghihirap 'to ngayon, hindi niya 'to kaya. Alam mo yun, walang gano'n 'no? Do not decide for them, do not say no for them. Isulat niyo po muna. Okay? Isulat muna bago i-pre-qualify. Yun. Yung iba kasi baliktad, nagpe-pre-qualify muna bago magsulat. Ay, hindi ka talaga makakakompleto ng listahan. No? Lilinawin ko, isulat muna bago pre-qualify. Mas madaling mag-pre-qualify pag nakasulat na. 'Di ba? Sinulat mo muna lahat, tsaka mo ngayon i-check. Ay, teka. Ano ba trabaho nito ni kumare? Ano ba katrabaho nito ni sis? Ano ba trabaho nito ni kumpare? Ano ba negosyo nito? Yan. So doon mo makikita at makapag-pre-qualify ka ng quality prospect o yung tinatawag naming mani. Yan. Makahugot ka lang ng 20 na quality, 20 quality prospects from your list. Buhay na. No? It can give you a good start already. Okay? Linawin po natin yan later, no? Mas malinaw dyan. Pero ito yung proseso niya. Lista muna, huwag mo munang i-complicate, no? Yung iba kasi kaka-analyze, napaparalyze. Ang tawag doon, analysis paralysis. Imbis na makapag-kumpleto ng listahan, walang masimulang listahan. Kasi analyze ng analyze. Gawin mo na muna, ilista mo na muna. Upuan mo na yan, isang oras lang yan, kumpleto yan. Okay? Tsaka mo pilian. Pag nakasulat na, tsaka mo pilian. And then continue to grow your prospect list. Napakaganda po ng panahon natin ngayon. May social media. Madali pong magkaroon ng bagong contacts or new leads. Next, ito na po yung sinasabi natin na quality people. From the 100 list, sino dito yung may pera? Identify po ninyo. Okay? Kasi question ko, gusto niyo po bang mas mabilis kayong kumita? Yes or yes? Yes, gusto niyo mas mabilis kayong kumita, maging strategic po kayo sa galaw ninyo. No, hindi pwedeng, lalo na kung limited ka sa budget, nako, dapat matalino ka. No? Sa paggamit ng iyong oras, paggamit ng iyong pera, ng resources mo, no? Syempre, iikot ka, makikipag-usap ka. Maging matalino ka sa paggamit ng energy. 'Di ba? Ang pinakaayaw mo mangyari, gumastos ka, bumiyahe ka, napagod ka, kinausap mo, tapos after nyo mag-usap, sabi, pag-isipan ko, wala kasi akong pera. No? Hindi ko kasi afford yan eh. Yun. That's what we do not want to happen. No? Ang gusto natin, alam mong may pambili. No, mas tatanggapin ko po yung sagot na hindi ako interested kaysa doon sa wala akong pambili. Ibig sabihin may mali kang desisyong ginawa. Linawin ko ha, mga members. Pag ang sagot sa'yo ng prospect, ay hindi ko yan afford, doon pa lang nagkamali na, no, ng paggamit ng oras, ng pera, ng energy. Save energy, save money. Kaya nga ang tawag doon, system. Save yourself, money, time, energy. So ito po yung sistema, no? Nang unahin mong kausapin yung may pambili. Yung alam mong may pambili. Okay? Kasi ang usapan na lang, yes or no. Hindi yung gusto kong mag-yes kaso wala akong pera. Nyek. Diba? Mas gusto ko na po yung ayaw talaga. Kaya hindi kumuha kasi ayaw. Kesa doon sa gustong kumuha kaso walang pangkuha. Sayang, no? So, unahin nyo pong kausapin yung may pambili ng 7 plus 2. Ay, makaapat ka na 7 plus 2, may 72,800 ka kaagad. O, di ba? Sarap. Yan yung ibig ko sabihin. Second, yung may authority. No? Maraming tao sa ilalim niya na isang pitik lang ng daliri niya makikinig. O, di ba? So, naka-leverage ka. No?
So, hindi mo kailangan ng maraming kakilala pagka ang inuna mo yung may maraming kakilala, no? Yung may influence. And yung may need for the product. So, pag napag-combine nyo po yung dalawa na yan, may pambili na at marami nang nararamdamang sakit. Shoot na shoot yan. May pambili, no? Ano ba yung mga... Sige nga, bigyan nyo nga ako. Tulungan nyo ako. Ano bang profile ng taong may pambili? Ano kaya ang kanyang profesyon or ginagawa? May pambili. Sige nga. Business owners, very good, Nico. May negosyo, very good, Denver. Sino pa? May pambili. Merong mabilis. Merong napakabilis na prospect. May trabaho. Yes, of course. Mataas ang posisyon sa company. Yun, tama. Mga retired, tama. No, may mga pensyon. Kaya mag-loan. Yan. Ano pa? Meron tayong paborito. May power. Oo, madaling maglikom ng pera pag may power, authority. Ano pa? Sige, huwag niyong kalimutan. Yung anytime, kayang pasalihin. Kahit sarado opisina, kaya niyong pasalihin dahil yes, may sakit. OFW may posisyon. Diba? Ako na nga magsabi, merong credit card. Merong credit card. Pag yan may credit card, ay, sabi ko sa inyo, swipe, tapos deferred payment, monthly. Yun ang unahin nyo. Okay, may negosyo, may credit card, may kaya mag-loan. Mga government employees, kaya mag-loan. Pag inuna nyo yun, makaapat lang kayo, sabi ko sa inyo, 72,800 total commission. Tapos dahil ganun ang ginawa nyo, ituro nyo sa kanila dun sa apat. Yung apat, pag inuna yung mga may kayang bumili sa contacts nila, nakakuha din sila ng tiga-apat, meron kang 300,000. Panalo. Yung 16 na yun, pag nakakuha ng tiga-apat, kasi dinuplicate lang tong sistema na to, meron kayong 1.2 million pesos. Tawag namin dyan 4x4. Malinaw? So pag nasaktuhan nyo pa na may pambili, tapos medyo may edad na, marami nang nararamdaman, shoot. Mas mataas yung chance niyan na kumuha talaga. So okay lista 100, tapos identify. Sino ba tong 20 na may pera na, marami pang nararamdaman, may need for the product. Tapos may authority pa, tapos marami pang kakilala. Ay, mamaniin nyo po, kumita ng malaki sa GFAX International. Diba? Thank you, Supreme Entrepreneurs Club. Sabihin nyo, ay, thank you talaga sa Supreme. Tinuruan kami ng ganito. No? Naman. Ganun siya. Sistema po yan. Yan po ang i-duplicate ninyo pababa. Okay? Don't waste time on people who cannot afford your product. Don't waste time on people who do not need your product. Okay? Yun po yung sinasabi natin. Next. Number 3. Inviting. Yan. Ito maganda, screenshot nyo na lang para mabilis tayo. Para mayroon kayong kopya. Okay? So sa pag-invite, ito lang po ang guidelines. Kailangan excited ka pag nag-invite ka. Kahit chat lang yan, no, yung energy mo mararamdaman kahit chat lang. 'Di ba? Alam naman natin yung tono nga, tinutunuhan nga ng kausap mo yung message mo eh. 'Di ba? Tinutunuhan ng tao 'yan. So ibig sabihin kahit chat lang 'yan, may tono sa kanila 'yan. So kung lalagyan mo ng maraming emoji, talagang be excited. Excitement is contagious. Kung kaya mong tawagan, you have the confidence to call, mas maigi. Tapos, parang hindi ka exhausted.
keep it short and simple. No? Paano maging keeping it short and simple? Avoid giving details and information. Ang tinuturo po namin sa iyo, especially pag bago ka, mag-imbita, hindi po magpaliwanag. Kaya nga meron kayong coaches and mentors, meron tayong events, meron tayong business presentations. Isama nyo po yung inyong mga coaches and mentors. Isama nyo yung inyong mga uplines. Okay? Sila po yung magpe-present. Pag bago ka, upline mo magpe-present. Pag bago ka ha, hindi yung taon ka na dito, upline mo pa rin ba nagpe-present mo. Mahiya ka naman. Di ba? Okay, sama mo yung upline mo and you can always use Zoom, pwede din para matulungan ka, no? Walang problema. Avoid giving details and information when you are introducing the business to somebody or the product. Kasi ano nga naman, paano mo nga naman gagawin yun kung hindi ka marunong? So magpatulong ka sa marunong. Maliwanag? Then, kailangan alam mo yung schedule ng mga presentations natin. So, yan yung sinasabi ko. Kaya kailangan mo matuto mag-invite kasi may mga presentations tayo or webinars or seminars. Kaya ka nga tinuturuan mag-invite para madala mo doon. Para kahit hindi ka marunong mag-present, may magpe-present para sa'yo. Naintindihan? Okay. Ang goal mo is maka-attend sila. Hindi mo goal maipaliwanag sa kanila by yourself or on your own. Ang goal mo is mapa-attend mo sila sa presentation. Kaya dapat alam mo yung schedule ng presentation. Okay? Or schedule ng upline mo, hingi ka ng schedule. Upline, pwedeng ikaw mag-present sa prospect ko. Okay? Tapos, may proseso yan. Kung gusto mo din maging independent. Siyempre, again, kung 1 taon ka na dito, di ka pa rin marunong mag-present. Kalokohan na yon. No? So, ang proseso niyan, first few presentations, no? I do, you watch. Si upline mo na magpe-present sa lahat, tapos nanonood ka, inaaral mo. Okay? Hanggang sa makabisado mo yung bagsakan. Pangalawa, next stage is I do, you do. Hati na tayo. O, tandaan to sa mga upline ha. Gawin nyo to sa mga downline nyo. Huwag kayong magpalaki ng baby. Yung 1 taon na, ikaw pa rin yung buong presentation. Huwag ganon. Damulag, baby damulag, tama. No? Tumanda na lang, di pa rin marunong mag-present, di pa rin kahit products man lang, di marunong, di ba? So, we are building leaders, no? So, dapat natututo. So, ito yung proseso. First is I do, you watch, nood ka muna kung paano ko ginagawa. Next stage is hati na tayo. I do, you do. Okay? And the next stage is you do, I watch. Yan. Panoorin na kita kung paano para mabigyan kita ng feedback na okay, dito ka nagkulang, dito ka nag-ano. Yan. At medyo makasalo ko ng konti. Pagka talagang medyo nabitin ka, masalo ko man lang. So, ganun po siya. No? And then, next stage, ikaw na ang nagtuturo. Move on na si upline sa ibang leader. That's network marketing. Alright? Okay. Next. Malinaw, malinaw? Yes or yes? Okay. Eto na. Ito po ang emotional invitation for event. No, script na tayo. Again, capture nyo, screenshot, no? Magagamit nyo to para sa in upcoming March 2 big event sa ating team sa Quezon. Ay, sa Queen Margaret Hotel. Saturday po yun, 2:00 ng hapon sa pinakamagandang hotel sa Lucena or I believe sa Quezon, gaganapin. March 2. Darating po yung ating mga grand uplines and mentors kasama ko. O di ba? May kasama din po akong crossline or sarap, di ba? So kasama ang kanilang mga bagong-bagong mga bili, brand new luxury cars. No, si upline Dennis Gitgano, founder of FBC, will be there. Kakabili lang ng brand new Nissan Patrol worth 4.7 million. And then of course, our grand 01 po ng GFox will also be
gracing the event. No? Magsasalita din po sila. Dadalhin niya yung kanyang bagong-bagong, brand new Jeep Rubicon worth 5.7 million. Gusto niyang patunayan na siya yung upline. He currently holds the record for having the most expensive car in the company right now. Siya po may pinakamahal na sasakyan ngayon sa GPAX. No, pang-overland niya. Kanyang Rubicon. Okay? So, ito po. Again, screenshot niyo, ha? Ayan. Hello, friend. Support mo naman ako sa event namin this coming ganito. May challenge kasi sa amin na magdala ng guest. Nakakahiya naman sa team ko pag wala akong bit-bit kahit isa. Baka naman pwede mo akong samahan. You don't need to pay or buy anything importante. May maisama ako. Of course, nagamit mo na ba? Di ba? At kaya mo itong gamitin even to your napaka-negative na prospects. Ako nga, minsan ang banat ko pa dyan, alam ko namang negative ka sa ginagawa ko. So, hindi na ako umaasa na sasali ka pa. No? And again, you don't need to pay or buy anything. I just need somebody to take with me to the event. Nakakahiya naman sa team ko. Wala akong guest. Sige na, ikaw ang huli kong pag-asa. Yan. So, you're appealing to your relationship with each other. Okay? Kaya po siya tinawag na emotional invitation for an event. Okay? So, sa next natin na presentation dito sa Zoom, gamitin nyo din po to. No, pare, Zoom lang naman. Alam ko namang negative ka sa ganitong klase ng business, pero challenge kasi sa team namin, kailangan may bisita kami, no, sa event. Kahit pag open cam ka lang, hindi mo kailangan bumili, hindi mo kailangan sumali, a-attend ka lang, makikinig ka lang, para makita nila may bisita ako. Ayan. So, pag ginamit niyo po yan, effective yan, punong-puno po ang ating Wednesday webinar next week. Sigurado. Okay? Next, invitation for one-on-one. Gusto mong mahasa ng pag-present. At the same time, no, malaking-malaki yung chances na mapagpasali ka. O kaya kasama mo yung upline. No? Coffee shop ba yan? Or bahay ninyo? Or house party? You can sponsor or host a house party. No, imbitahin mo yung mga uplines and crosslines mo, downlines mo. Okay? Ito naman yung pwede niyong gamitin. Ano sasabihin mo? Hello, friend. Under training kasi ako for speaker ng company. Naks naman. Na? Need ko lang ng audience. Kailangan ko mag-practice. So, syempre, gusto ko live audience. Para talagang mahasa ako, mawala yung stage fright ko, mawala yung public speaking, naks naman. Coffee naman tayo, practice lang ako. Kailangan ko ng live audience. Tapos, pahingi na rin ng feedback. Saan ako pwede mag-improve? Naks naman. Pero talagang, gusto mo lang siyang presentahan. Di ba? Napakagaan niya. Kasi kapag ikaw ay nag-alok agad, uy, sali ka. Alam mo, ang pinakamaling ginagawa ng mga bagong member, uy, sali ka naman sa business ko. Ganun agad. Uy, bili ka naman ng product ko. Alam mo naman ng tao, ayaw inaalok. Ayaw binibentahan. Alam mo, kahit ikaw, ayaw mo naman na binibentahan kayo. So, huwag mong gawin sa iba. There's a more suave way of doing it. Okay? Pwede niyo itong gamitin. Ito, emotional selling. Kung yung naunang dalawang script, emotional invitation, ito emotional selling. Hello friend, tulungan mo naman ako sa negosyo ko. Ano negosyo mo? Yan. Tapos talagang, ito yung bagsakan kung saan hindi mo siya binibentahan pero maaari siyang maging interesado either sa produkto mo or sa negosyo. Yan. Nakakompose yan in such a way na hindi ka nagbebenta doon sa kausap mo pero pwede siyang maging interesado. Nagbebenta ako ngayon ng stem cell, maraming sakit na napapagaling, malaki din kasi ang kitaan kaya pinasok ko. Okay? Refer ka naman ng contacts mo na either need yung product or gusto ng dagdag na kita. Please. May please pa sa dulo. Sana makatulong. Screenshot niyo po.
Ito naman for premium markets, no? Ito English na to for professional na po ito. Ha? Hello sir, ma'am. How are you? Asking for small favor. I have a new business. I'm now promoting stem cell that's inside a capsule, regeneration of cells and high impact anti. No, I got some of the script here from Coach Chilet, no? Yan, medyo inedit-edit ko lang. So, ibig sabihin I'm still learning hanggang ngayon, no? I pick up Ayan. So, invitation is an art, my friends. So, paganda lang ng paganda yan. Walang perfect invitation na 100% works every time. Pero, paganda ng paganda yung pwede mong maging diskarte. Alright? And here's a core 4 ways to sell, no, in selling an invitation. So, dati 2 lang, ngayon 4 na. Yung pinaka-basic na paraan ngayon para makabenta. No? So yung 2, attack mode. Yung pangatlo at pang-4, attract mode. So the first one is you reach out to people that you know one-on-one. Okay? You can also screenshot this. Gusto nyo makabenta, gusto nyo maka-invite ng bagong partner sa business, affiliates, reach out to people that you know one-on-one. Second is reach out to strangers one-on-one. Yan, mas marami yan, hindi mo kakilala. So uso na ngayon yan, no? Kaya hindi mo kilala, chat mo. No? And then third, ito naman yung baliktad, no? You're doing something na sila yung ma-attract sa ginagawa mo. So you make a content about the product that you are selling or the problem that you are solving. Or number 4, run ads, no? Facebook ads. Okay? So ito po yung 4 na paraan. Kaya wala na pong excuse ngayon na hindi ako magaling magbenta eh. 'Di ba? Kailangan lang lakasan lang ng loob at gawin lang talaga 'to. Okay? Next, ABC rule. Kailangan marunong ka nito kapag humingi ka ng tulong sa upline mo at pag may event tayo, you need to learn how to do this properly. Kaya po siya tinawag na rule, very important siya. And in my experience, 20 years experience, marami akong nakitang naging successful sa ganitong business, hindi dahil magaling sila mag-present, dahil marunong sila nito. Ito yung na-master nila, ABC rule. Ano po ba ang ABC rule? No? ABC rule as illustrated, A stands for advisor, B stands for bridge, and C stands for client. Sino si advisor? Advisor is yung mentors, yung coaches, yung owners, yung sharers, yung speakers, yung event, yung product. Sino naman yung bridge? Ikaw yun. Ikaw yung tulay between the upline, the product, the event, and your client, your prospect. No? So C is client, which is your prospect. So kung nakikita niyo yung drawing, malinaw po na malinaw na kailangan i-build up mo yung A. Okay? So sabi dito, build up A para saan? So that C will listen to A. Okay? Kasi yung A mo, or yung coach mo, or mentor mo, hindi naman yan celebrity. Ikaw ang trabaho mo na pagmukaing celebrity, yung A mo. Para saan? Para makikinig si client mo kay mentor mo. Kasi kung walang proper build-up or bridging, hindi makikinig yung client mo kay mentor mo, kay A. Di ba? Ang isip-isip niyan, sino ba yan? Ba't ako makikinig dyan? So, trabaho mong sagutin yung tanong na yon. Sino ba yan? Ba't ako makikinig dyan? That's the question you need to answer kay C. Trabaho mo yun, no? So, ikaw magpapaliwanag sa kanya na, uy, itong kasama ko, isa to sa mga pinaka-sikat at successful. Yan, no? Na leader, mentor dito sa business namin. Ito na yung kinita niya, ito na yung achievements niya. So, yun yung basic, no? Or at least, mapaintindi mo sa kanila or mapa-appreciate mo sa kliyente or sa prospect mo yung time na in-spend nung upline para samahan ka. No, ito grabe, sobrang supportive nito. Marami itong ginagawa, sobrang busy nito, pero
sinamahan niya ako ngayon. So, di ba, para naman nakakahiya naman. Yan. Dapat ang dating, ikaw yung nahihiya para sa upline mo, sa advisor mo. No? Ang pinakamaling mangyari yung kabaliktaran. Yung parang ikaw yung hiyang-hiya sa time ng kliyente mo. So yung upline mo, hindi mo na-build up. Okay? So we'll discuss more on that later, but kumpletuhin natin. Maganda, marami kang kilalang A. Marami kang kilalang mentor, marami kang coaches na kilala, no? Kahit pa paano, kilala mo yung owners, no? Yung mga speakers, kilala mo. That's why you need to always attend events. Kasi pag hindi, konti lang kilala mong A. Pag konti lang kilala mong A, konti lang makakatulong sa'yo. 'Di ba? Anong gusto mo? Maraming nakakatulong sa'yo o konti lang makakatulong sa'yo? Marami o konti? 'Di ba? So, the more A's you know, the more help you can get. Alright? Tapos, kailangan i-treat mo si A kung paano mo siya binibuild up. Please lang. No? Yung iba kasi inconsistent. Grabe yung pagkaka-build up. Grabe tong tao na to. He's one of the most important person in our team kasi grabe yung achievement niya, grabe yung tulong na binibigay niya sa amin. Sir, halika nga dito. Hindi consistent no? Kung kinakailangan, sabi ko nga, pagmukain mong very important person yung upline mo, mas makakatulong siya sa'yo. Hindi mo yun gagawin para sa kanya, gagawin mo yun para sa'yo. Kasi pag di mo ginawa yun, hindi makikinig yung kliyente sa kanya. So bakit mo pa pinakausap sa kanya? Hindi din pala siya pakikinggan. Alright? Yan. No? Ako, sa upline ko talagang, upline, ano gusto mo? Ay, gusto mo kape? Yan. Kulang lang pag timpla ko yung upline ko ng kape. Ginagawa ko rin talaga yun. Okay? Bakit? Kasi para makita ng, sino kong tao na to? Bakit very special siya? Yan. You don't need to do this. We don't need to do this kung yung upline mo celebrity na talaga, no? Artista, politiko. Ay, hindi mo kailangan. Matik na yun. Pero dahil hindi nga artista at hindi celebrity at hindi politiko yung upline mo, kailangan natin to. Kailangan natin ng sistema na to. Okay? So, ito yung mali. Ito yung baliktad na sinasabi ko. The reversed ABC rule. Mas na-build up mo pa si C kaysa kay A. Ayun, hindi nakikinig si C kay A. No? Nako, upline or coach or Sir Mike, grabe tong bisita ko, Sir Mike. Sobrang yaman nito. Dami nitong sasakyan. Laki ng business nito. Huwag mong gagawin yon, no? Kasi manliliit yung upline mo. Bakit pa siya magsasalita? Hindi naman siya pakikinggan. No? This is a big mistake kapag ginawa mo yan sa harap ng upline mo. Pwede mo yan i-chat para lang prepared yung upline mo, makapaghanda siya kung paano niya, anong diskarte, anong mga sasabihin niya based doon sa profile ng bisita mo. Pero hindi mo yun gagawin ng harapan. Okay? Dapat ang magkakampi kayo ng A. Si A and B ang magkakampi dapat. Maliwanag, literal, pagtutulungan nyo si C. Kaya mo nga sinama si A para matulungan ka kasi hindi mo kayang kausapin mag-isa si C. Naintindihan? Naintindihan? Hindi mo kayang kausapin mag-isa si C. Ikaw nga si B, di ba? Dahil hindi mo kaya yung powers ni C, hingi ka ng powers ni A. So humingi ka ng tulong kay A. Aba, tulungan mo rin si A. Iangat mo din si A. Hindi ganito wag ganito, wag baliktad. Okay? Ito, mali din to. Di ba? Bida-bida. Si Jollibee ka pala. Ikaw si Jollibee. No? Okay? Mas believe na believe ka sa sarili mo kaysa doon sa upline mo. Yun ang magiging tingin sa'yo ng upline mo at tingin sa'yo ng prospect. Dali yan. Maling diskarte yan. Okay? And then lastly, learn how to follow up. Fortune is in the follow-up. Always be closing. Pag sinabi pong always be closing, matuto pong mag-close ng deal. In short, after the presentation, ang pinakamaling pwede mong itanong is nagustuhan niyo po ba
Sino gumagawa nun? Nagustuhan niyo po ba? Hindi po yung tinatanong. Dapat ang tanong, ano pong package kukunin niyo? Ano pong paraan para bayaran? Credit card po ba o cash? Ganon. No? Huwag pong itatanong kung nagustuhan niyo po ba. Hindi po yun. Hindi po tinatanong yun, ha? Okay? Or may questions pa po kayo? Tapos tahimik ka lang. Wala naman na. Okay. So ano po ang pinaka nagustuhan yung package or ano po yung package na kaya niyong simulan agad? Yan. Okay, sige. How do you plan to pay for it? So be confident. No, mga kapatid, be confident kasi ikaw ang unang bibilhin ng tao bago yung product and opportunity mo. Pagka naramdaman na nila na ikaw mismo, hindi ka sigurado, bakit sila magtitiwala sa'yo? No? Kausap ko nga si Gandhi, no? Kasama ko siya na tinuturuan yung yung isa ko pang partner. Sabi ko, you know anong ginagawa ni Gandhi? Bakit marami siyang shoutout kay Gandhi kung nandyan siya, no? Bakit marami siyang nabebenta na income booster pack pa, no? The 7+2 promo. Bakit? Kasi he might not know everything yet, but he's confident. Yung nandoon yung sure na sure siya. Okay, you can feel the confidence and assurance. Sure na sure siya sa sinasabi niya kahit na hindi niya naman alam lahat. No, walang duda sa boses niya. Nagets natin. So yun yung mga magagaling mag-close ng deal. Okay po? Pag ikaw ay medyo ayaw mo, nahihirapan ka maka-close ng deal niya. Okay? So address your questions properly. All right? Follow through, give them assurance to eliminate their fears, establish the difference between push and force. In Tagalog po, iba po yung nag-i-encourage ka, pinupush mo siya kasi nagustuhan niya. Iba yung force or pinipilit mo. Ang pinipilit po kasi yung ayaw. So pag klaro naman po na yung prospect nyo ayaw, huwag niyong pilitin. Huwag niyong pilitin. No? Pero pag nakita ninyo maraming tanong, interesado, lahat ng buying signal nandun, push. Pukpuk, wag po kayong, at again pag nag-push po yung upline ninyo, tulungan nyo, sabayan nyo. Hindi yung pag sinabi nung natatakot yung prospect, pag-isipan ko muna, no? Kasi gusto ko naman talaga, kaso lang yung budget, iniisip ko. Ikaw yung kumampi ka doon sa prospect o nga upline, hayaan mo na natin siya mag-isip. No? O kaya sabi nung prospect, kukuha ako pero next week na. Sabi nung upline mo, bakit po next week? Bakit di pa po ngayon? Sabi mo ngayon, o nga upline, naintindihan ko kasi meron siyang ngayon kaya next week na. Hindi. Pagka sinabi ng upline mo, bakit po next week pa? Bakit di po ngayon? Ano po bang challenge ngayon? Ang sasagot mo, ganun din. O nga, Mare, bakit next week pa? No, layo ng pinanggalingan ni upline eh. 'Di ba? Bakit next week pa? Ba't di ngayon? Yan. So lalabas ngayon yung mga inhibitions, no? Yung kung ano man yung kanyang questions and concerns pa, lalabas ngayon. 'Di ba? So wag niyo alam niyo po, nagbebenta din yung binibentahan niyo, nagbebenta din. Binibenta niyo yung excuse niya kung bakit di niya pa mabibili ngayon or di niya pa magagawa ngayon. So, nasa sa inyo na lang po kayo magde-decide kung sino bibili. Bibilin niyo ba yung excuses niya o bibilihin niya yung opportunity at yung produkto? Okay? So, 24-hour rule, pag alam niyo yung game naman na, medyo kinakabahan lang, push, no? Make a follow-up list, another list of people na ito nakasala na. Ito yung mga nagsabi na gusto, nagbigay ng date kasi hindi din naman lahat talagang papasok on the same day, yung on the spot na tinatawag. So dapat may listahan ka ng mga hindi nag-on the spot pero talagang gusto
lista mo na yon. Okay? At kailangan ma-follow up mo. Kasi pag hindi mo yun na-follow up, may ibang kakausap dyan, yun ang pinakamasakit. Tinanim mo, inanin ng iba. Aba, pangit yun. Ha? And then next, strategize, no? Invite them to the next program. Ito yung mga pwede niyong gawin to follow up. Pag mayroong event, invite them. So yung mga nakausap niyo na, for example, sa mga taga Quezon, marami na kayong nakausap, imbitahin niyo na agad sila sa March 2. Yan, pang follow up yun. Okay? Then pag may promo, ikalat agad. Yan, dyan naman magaling si Coach Zaina. Tuwing may lalabas na promo, meron silang pay-in. Kasi ini-inform niya talaga lahat. Downlines niya, prospect niya, ini-inform niya, no? Na merong promo. So yung iba, oh, okay pala kung ngayon ako magbabayad, may promo. Yan, nati-trigger yung sale. Okay? And another good for triggering sale is the positioning. Okay? So ito case-to-case basis, no? Kung ikaw, no, bilang upline, kaya naman, pwede mong i-offer na yung nagbayad sa'yo ngayon, maging downline nung nauna mo nakausap. Pero dapat, one day lang to, parang promo. Kasi it defeats the purpose and kawawa naman yung naunang nagbayad. Okay? So, give them at least a privilege lang for the day na, si friend B, kinausap mo ngayon, nagbayad. Tawagan mo si friend A. Friend A, may nagbayad sa akin ngayon. No? Pwede ko itong ipasok sa ilalim mo if magbabayad ka na rin ngayon. Since nauna naman kitang nakausap, I can give you this privilege. Diba? So paggawain mo ng paraan, no? Or magkaroon ng urgency. Pag hindi pa rin pumasok si friend A, huwag mo antayin. Mamaya 1 week na naka-hold pa rin si friend B. Huwag naman. It defeats the purpose of urgency. Kailangan bumilis. Okay po? Okay, so that is the follow-up. And we're done. Tapos na po tayo. Okay, marami po ba natutunan? Yes? Na-refresh po ba? Okay, very good. So yun lang po, no? Ang pinaka-next na kailangan gawin ngayon is again, i-apply siya, no? Practicein siya kasi mas maintindihan mo siya at mas matututunan, mas mahahasa ka pag ginawa mo. Practice it. Practice, practice, practice. Okay? Hanggang sa maging disiplina mo na rin siya. The 5 basic disciplines. Do this every day. Alright? Tapos the next training, attend ulit. Okay? Attend. Okay? Sige. That's it. Hindi ko na ho patatagalin. It's almost 10 o'clock. No?